O mga kababayan, matapos umarangkada yung probe hearing ni Senator Marcoleta dito sa flood control mga kababayan, ay nasabi natin lahat, good job Senator Marcoleta, natumbok mo. Lahat na pahanga mga kababayan, lahat na tuwa at lahat na pasaludo kay Senator Marcoleta. Pwera lamang sa isa. Etong si Karen Davila mga kababayan, na anya, parang naglolokohan tayong lahat. Para daw walang hearing mga kababayan dahil gusto ni Karen Davila mga kababayan na wag lang ang DPWH ang sisihin. Bakit hindi daw imbestigahan ang mga congressman na mayroong mga construction company mga kababayan? Bakit hindi imbestigahan si ganito, si ganon? Imbestigahan iyan, iyon, at marami pang iba mga kababayan. Para lang daw walang hearing at para lang tayo naglolokohan. Ayun mga kababayan, bumuelta. Bumuelta si Senator Marcoleta. Ang sabi ni Senator Marcoleta, unang hearing ko pa nga, napakalalim ng hukay na ito. Paano mo maiimbestigahan lahat sa unang hearing mo? Palibhasa daw mga kababayan, ang mga ganitong klaseng tao ay mahihina ang mga kukote. At may diferensya ang mga ulo. Panoorin niyo po. Parang naglolokohan tayong lahat. Eto ang reaksyon ni Karen Davila mga kababayan sa nung hearing sa Senado mga kababayan ni Senator Marcoleta. Unang hearing pa lang ha. Pinapagalitan niyo yung DPWH. Bakit hindi? May kaibigan ka ba sa DPWH? Pero yung totoo, the corruption starts with Congress. Oo nga. Mag-antay ka. Hindi lang naman yung isang hearing. Bilog mga kababayan, ang bunganga. Ganyan din ba ang itsura niya mga kababayan nung natagpuan siya na nakanganga sa parking lot? Ewan lang natin ha. Anong ginagawa mo sa parking lot? Ewan na natin kung anong issue dyan mga kababayan. Baka kumakain mga kababayan ng sorbetes, lollipop, etc. Owning contractual companies. Contractual companies. Construction companies. Contractual. These construction companies and getting alleged kickbacks. Because ang contract... Marcoleta, makinig ka daw, Galit si Karen Davila mga kababayan dahil hindi naaayon sa kanya kagustuhan yung unang hearing ni Marcoleta. Dapat unang hearing, ito na agad. Ikaw na lang magsenador, Hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman... papatawag ang mga congressman. Ang sabi ni Senator Marcoleta mga kababayan na dahil hindi sila pwedeng mag-demand mga kababayan na pumunta yung mga kontratistang congressman. Dahil may parliamentary courtesy mga kababayan, ipapatawag kung sino yung mga kababayan. Diba? Mayroon niyang board of directors. Basta, company kasi yan mga kababayan ipatawag yung sinong second in command. Hindi lang naman necessary congressman ang mapapatawag. Ang sabi ni Senator Marcoleta, mag-antay kayo. Yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho? Marami. Kagaya nung mamaliit sa engineer mga kababayan. Sabi niya, kami nga mas alam pa namin ang gawaing construction kaysa sa mga engineer daw mga kababayan dahil bookish lang daw ang engineer. Puka ni Karen Davila, Kung hindi siya hiningan, di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. Bakit pumayag din na magbigay? So now, the contractor has no choice. May choice. Actually, mayroon silang all the choices. Pinasok nila yan Alam nila na masama at mali. Hindi yan no choice. Pwede na lang isumbong kay bongbong. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Antayin mo. Kung hindi man mapapatawag si Zaldico mga kababayan dahil may some kind of immunity, marami yan sila. Structure yan mga kababayan. Yung vice president nila o yung kung sino man, yung presidente, kung hindi si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Marcoleta, makinig ka ha. Galit na si Karen Davila, ito daw gawin mo. Bakit di sila ang ipatawag? Sasagutin ni Marcoleta ito mga kababayan, pinagnangakak dito. Parang naglolokohan tayong lahat. Parang naglolokohan tayo Marcoleta. Pinapagalitan nyo yung DPWH.
Oh, parang naglolokohan lang daw, Senator. Pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it? Oh, ano yung hearing? Wasting of people's money ba yan? If you are not out for blood. Oh, you're not out of blood daw, Senator. Grabe nito, no? Unang hearing pa lang mga kababayan, ang dami ng demands. Mag-antay ka. It seems to me that, you're telling me walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? Bakit ka pa daw nag-iimbestiga? Eto na mga kababayan. Uminit na naman ang tenga ni Senator Marcoleta dito kay Karen Davila. Ang talas ng dila eh. Akala mo kung sino makapag-demand mga kababayan na siya ang... Ikaw ba ang mayordoma dito sa... Senado? Karen Davila? Na makinig ka. Sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Broadcaster. Ay, O nakita namin. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya Bitter. matanggap sa kanyang sarili. Bitter. Luck next time. At meron pa siyang kapares Pampalaya. ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD niya sa may... DVD. Oh, si Llamas mga kababayan. Nahuli, namili ng fake DVD. At ewan lang natin mga kababayan kung baka yung mga DVD mga malalaswa pa. Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Oh, si Llamas. Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Llamas. Pero mga... DVD. Oh, yung nalilink mga kababayan kay Risa Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, What? Oh, binukelya mga kababayan eh. Sino ba yung dilawan? Winnie Monsod. Oh. Side to kung alam niya. Ano ba sabi? Hindi lang DVD ang ni Llamas mga kababayan ha. Pati yung sasakyan mga kababayan ni Llamas, mga hulihan ng AK-47. Baril yan ng mga rebelde. Sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Selective ka daw. Para daw walang hearing. Parang naglolokohan lang. Parang yun po ang yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po. Hindi daw ninyo, sinasali yung mga kongresistang mga contractors. Ang sabi pa niya mga kababayan, contractual. Contractual worker. Ano yan? Job order, mga ganyan. Ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Hindi parang yung broadcaster na babae. Oh, ayan. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasing tono sila, Sen eh. Magkasing tono. Kaya pala mga kababayan, si Llamas at saka si Karen Davila, magkasing tono. Okay, kung magsalita pa naman yun eh, akala mo Sino? Si Karen Davila ha? Kung makapagsalita parang... hindi mo maintindihan, hindi ba? Tumatakbo. Subukan mo Laging hinihingal, no? Takbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Tapos, ang mga kababayan, parang may plema lagi sa lalamunan. Kaya yun eh, nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. At saka draining mga kababayan si Karen Davila. With all the negativity talaga sa kanya katao. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit 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 ang DPWH lang? Ano ito, lokohan? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Para tayo hindi nag-hearing. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing mga kababayan, gusto tapusin agad ni Karen Davila. Lahat-lahat wala nang non-stop hearing. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Magantay ka lang, Karen Devil. Ano ka naman, Davilat? Davila pala, sorry. Alahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Ganyang klaseng mga bias, mga kababayan, na uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayo Di ba yung mga vlogger, mga kababayan is yan? Hindi yan binibigyan ng prangkisa.
Hindi yan nagdo-news mga kababayan. Hindi yan mainstream media na supposedly itong media mga kababayan patas dahil sila ang inaasahan sa balita. At binibigyan sila ng kapangyarihan ng gobyerno kaya nga binibigyan ng prangkisa, di ba? At kung wala namang prangkisa, miyembro sila ng KBP. Meron sila sinusunod mga kababayan na mga alituntunin para maalis ang pagiging bias at hindi na maalis, mabawasan. Ito si Karen Davila mga kababayan, mag-vlogger na lang siya para masabi niya lahat-lahat. Mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Wala nang magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Devil kasi. Matalas ang dila mga kababayan na una ang ngak-ngak bago mag-isip. Ganyan yung mga yan. Ganyan ang mga yan. Paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Diretso na. Halika dito. Wala na. Walang plano mga kababayan. And then, kapag ganyan, walang mangyayari. Pag senador ka muna, Karen Davila, bago ka magreklamo dyan, mag-antay ka. Pagka sa korte, Laying the predicate, sabi ko. sasabihin ng korte sa'yo, Unang hearing pa lang. you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Sabi ni Karen Davila, wala na. Ano ba ito? Lukuhan. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Ano naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko Sanay kayo kasi mga papatulan. kababayan sa ano. Maiiksi ang mga kukote nyo. Maiiksi ang mga kokote. Ito kasi si Karen Davila, sanay yan sa kanyang programa mga kababayan ha. Siya lang ang nagsasalita mga kababayan at siya lang ang nagdidirect. Hindi ganyan ang Senado. Davila. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. May diferensya ang mga Hindi ako ulo. nagpapa-interview sa mga yan eh. Bagay, yung babae na yun, ng broadcaster. Never din mga kababayan. In-interview ni Karen Davila, si Senator Marcoleta. Inimbitahan pala ha, yung hearing mga kababayan doon sa prangkisa dati ng ABS-CBN. Ayaw ni Karen. No, ayaw. Hindi ako interviewin doon, kahit anong mangyari. Ganun ho Sa ba? nervyos niya siguro. Pero si Diliba mga kababayan, halos araw-araw. Interview kay Yun Davila. ang tingin nyo, Sen. Oo. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magtatangka na... Sinubukan ko nang sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Yan. Ayaw! Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. May kaibigan pala si Karen Davila mga kababayan. Akala natin devil. Walang kaibigan. Ayun, inlaglag na kanya kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Oo, kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. So natulungan si Karen Davila mga kababayan nung kaibigan na kakilala ni Marcoleta. Sige. Baka Try. Try mo ka ako. Pangiti-ngiti ako eh. Dahil tinulungan ng kanyang kaibigan mga kababayan, si Karen Davila daw. Dating sa akin, tama ka kung ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayaw. Yung mga yan, may mga sakit. May mga Anong sakit sakit? yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang Paikot-ikot lang si sa isang Karen Davila. subject matter Opo. na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Pero ang ginagawa mga kababayan, intriga. Naglilikha ng intriga at lalong nakadagdag sa gulo mga kababayan itong klaseng tao ni Karen Davila. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Correct? Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong Nilalapag. kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali. In fairness, itong si Senator Marcoleta mga kababayan, nakikinig sa reaksyon ng taong bayan. Diba, nung una, akala nga natin na parang nagiging supporter na rin kina mga kababayan doon kay Romualdez dati, diba? Yung umpisa mga kababayan, unity pa kasi. Tayo, parang tumiwalag na sa
bagoong Pilipinas. Pero si Senator Marcoleta parang minsan dinidepensa pa niya mga kababayan. Pumunta pa nga siya sa Senado, di ba? Ang sabi niya, pag mapatunayan daw na si Martin Romualdez ang nasa likod ng People's Initiative, siya mismo ang mananawagan na magbitiw siya sa pwesto si Speaker Tambaluslos. Parang nasaktan tayo dun para bakit hindi pa nakikita ni Senator Marcoleta noon si mukha ni Tambaluslos? And then mga kababayan, nagkaroon mga negative feedback siguro, nabasa niya ang mga feedback ng mga tao. At least, nagbabasa siya mga kababayan sa reaksyon ng social media. Ayun, nanindigan si Senator Marcoleta kung ano ang gusto ng taong bayan. Nakinig siya mga kababayan. Hindi na siya sumama doon sa grupo ni Tambaluslos. Kumalas. And then, as consequence mga kababayan, pinagtulungan siya, inalis siya sa mga komite na hawak niya. Pero wag mag-alala. Inapi man siya mga kababayan ng mga kasamahan niya kongresista, nasa likod niya ang taong bayan. Nakikinig siya sa taong bayan mga kababayan kaya siya nanalong senador. At magaling din. Reasonable mga kababayan. Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa Bakit nanalo yan? Di ba? Nakakita ka ba naman ganyan? Minaliit nila mga kababayan. Dinaya pa nga nila sa survey. Feeling talaga natin dinaya. Imposibleng nasa pang 20. Malayong 20 mga kababayan ang ranking ni Senator Marcoleta. What? Yan ang napakalaking ebidensya ng dayaan talaga mga kababayan sa survey. Broadcaster ba yun? Parang anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman ng kausap. Hindi nga 2.8 million lang sila Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama. Na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Nagmukhang syunga. Topo. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Talaga namang mga tanga yung mga kababayan, mga guest ni Karen Davila. Tulad na lang nilang dilema, paulit-ulit ba kababayan sila yamas. Interview kayo sa tanga. Masakit sa lahat. Wala akong ospital dun sa kabatiran po ng mga Gen Z, ng mga kabataan ngayon. Ituloy ko yung pinupunto natin, Kong. Sige, dahil another nga po point. yaman din lamang na pag-uusapan natin ang National Heroes Day. National Heroes pero Day pala. Isa po sa malungkot. Ang hero natin mga kababayan ngayong modern times, si Tatay Digong. Alalahanin po natin sa Tatay Digong at ang kanyang kabayanihan mga kababayan ngayong National Heroes Day. Para sa atin, si Tatay Digong ang buhay na bayani. Mabanggit natin itong mga petsang ito, Sen. Alam ko, tandang-tandaan niyo po ito, mga 1960s. Sen, ako nga pagbabatayan ay per capita income. Tandang-tandang. Anyway, ilang taon ba si Senator Marcoleta mga kababayan? Buhay na siya ng 1960. Ating bansa, parang pangalawa ata tayo mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen Pero bumaba tayo ng bumaba at ngayon ata, spaghetti pababa. Parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam ng isa mga dahilan. Pero matagal na siguro, asenso na ang Vietnam mga kababayan. Ang Pilipinas, palubog dahil sa mga buhaya. Ito mga krokotan mga kababayan ang reason. Ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsa-isa niyan, dapat nandiyan ka na Ayaw matawag na matanda mga kababayan. Tao ka na nung 1960s, hindi ba? Nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga pangusyo. Pero yun, sa napakataas na ng level natin Di ba? Natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi opo. Nandun na ako. Hindi. Sa tingin natin mga kababayan, hindi naman tayo improve noon. Dati, lahat tayo nag-umpisa doon sa bababa mga kababayan. Level tayo. Mababa tayo lahat. Kaya nagle-level din tayo doon sa mga kababayan ibang bansa. Wala pa nga technology dati, di ba? At karamihan pa nga dati, hindi nakapag-aral. Wala pa mga paaralan infrastruktura. Basta, parang level 1 tayong lahat. Ang problema lang natin mga kababayan, napag-iwanan tayo. Yung ibang bansa mga kababayan, umarangkada na. Nakaarangkada na. Sa tingin natin,
Sa tingin natin mga kababayan, isa sa resulta nito, kung bakit nagkaganito tayo, ay yung kagagawa ni Marcos Sr. siguro mga kababayan. Hindi siya bumaba sa pwesto. Kapituko mga kababayan, 20 years, almost, more or less. And then, doon, umpisa na ng gulo mga kababayan. Walang katapusang gulo hanggang sa ngayon. Bumalik ang Marcos Jr. The same issue ng kurakutan. At the same issue mga kababayan na ayaw po bumaba sa pwesto. Gusto nga nilang mag-charter change. Gusto nilang mag-People's Initiative. Gusto nilang palitan mga kababayan ang konstitusyon. Uulit na naman tayo. Tama na, Junior. Na 60s, pero siyempre bata pa tayo. Oo. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa... grade 1 ako noon, 1960s. Pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross domestic product, yes. Halimbawa, Kung pangalawa tayo, dahil lahat noon mga kababayan, nasa mababang level pa. Pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa. Opo. Sa loob ng isang taon at i-divide mo Sa kanyang mamamayan. sa kanyang mamamayan, pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes. Isa yon sa pamantayan, isa yon sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon. Opo. Ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan Pangalawa tayo. Grabe no, second lang tayo sa Japan mga kababayan no. Kung maayos lang sana ang pamamalakad talaga mga kababayan, malamang hindi tayo magkakalayo sa Japan. Grabe improve ng Japan. 1960s ito. Mas mataas pa tayo sa Singapore ng mga time Mataas na tayo. Yes. Kung pag-uusapan, Southeast Asia. Ang Singapore mga kababayan, ang liit-liit na bansa no. Grabe, super powerful. Tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Pangalawa, ang buong Japan ang Asia. pinakamataas. Ang GDP per capita. Opo. Dahil natin ng China. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka Maawa ka. Talagang Napag-iwanan bumabagsak tayo. na Dahil along those years mga kababayan, ang Marcos na pamamalakad senior, yan na. Sabihin man nilang, sige, at least gumanda, ganyan. Pero, ang resulta mga kababayan, gulo. Hindi na bumaba sa pwesto, nag-martial law mga kababayan ng halos isang dekada ba yun? Kita nyo? Paano uunlad mga kababayan ang bansa na mayroong martial law? Every 5 years, makikita mong bumabagsak. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Lahat na. Malapit-lapit na tayo. Malapit na tayo matalo ng Laos. Tayo na ang kukoronahan mga kababayan sa bansag na Laos. Talunin ng Vietnam at Lalagpasan na ang rin tayo. Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Tapos ang pumalit pa kay Marcos mga kababayan, isa namang dilawan na akala natin siyang sasalba sa atin sa diktador. Yun, nagpakasasa din mga kababayan, wala ding mga jutak. Isang Aquino mga kababayan na madyong lang. Doon, expertise madyong kay Daryl Yap na pelikula. Walang karanasan mga kababayan sa pamumulitika. Ay nako. Opo. Dapat pataas tayo ng pataas, halip na pababa. Dapat sana pataas ka na ng pataas. Tayo mga kababayan, although tumaas din tayo, mayroong improvement mga kababayan, pero mahina. Naging bansot mga kababayan. Samantalang yung iba ang tatangkad na. Ang Pilipinas naging bansot dahil ang daming mga parasite hindi nakakatubo. Maganda na yung momentum mo Isip-isipin mo. 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa. Pero, ibabalik natin pumangalawa tayo mga kababayan dahil lahat ng mga bansa noon, down pa. Hindi tayo improve noon mga kababayan, sa totoo lang. Ang hirap nga ng buhay noon, di ba? Mayroon ba mga ospital na mga sapat na ospital? Wala nga mga paaralan sa iba't ibang lugar. Walang mga infrastructure masyado mga kababayan.
So, hindi tayo improve noon. Yan ang mga fake news na pinapakalat ng mga Marcoses, mga kababayan, na panahon ng aking tatay, improve na improve tayo dahil ang ano daw, mga kababayan, ang peso compared to dollar is ganyan pa, level pa. Natural, lahat nun mababa, galing sa giyera, mga kababayan Katatapos lang ng World War II, nag-reset, mga kababayan, ng economy. Sa Asia. Ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Corruption kaya, Sen, talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon. Yes. Wala nang iba, mga kababayan, corruption. At kaakibat niyan, good governance, mga kababayan. Dahil kung walang good governance, nagiging talamak ang corruption. Tingnan nyo, mga kababayan. Diba? Parang nagwawala ngayon ang mga kurakot, mga kababayan. Dahil bakit? Noong panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, nagutom sila. Gutom na gutom ang mga kurakot, hindi sila makaporma, mga kababayan. Takot nung umupo si BBM, palampa. Sabi pa, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas, bawal ang makupad, bawal ang kurakot, bawal ang mga tiwali. Ayun, katatapos lang sinabi niya, mga kababayan, tinapon ang pera sa ilog, chwing, ganyan. Sabi ni BBM mismo, pera, para tinapon sa ilog, ganyan pa, action, pang, Basta natin. Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, sila lang mayaman. Dalawang bagay lang makikita mo riyan natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap. Infrastructure at lalong-lalo na edukasyon, mga kababayan. Napaka-importante yan na ma-educate mo ang iyong people para sama-samang makakatulong, mga kababayan, sa ating bansa. Ngayon, mga kababayan, ngayon, tingnan nyo, mag-high school, mga kababayan, yung ibang college hindi marunong magbasa. At kung marunong mang magbasa, hindi nakakaintindi. Nawawala lahat yun. Hindi na ibigay na ipagkait po. Tama pagkatapos yung pera na dapat gugulin nga para sa kanila, serbisyo, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Dapat sanang mga lugar, mga kababayan, na lagyan ng kasada para smooth flowing ang pagdaloy ng kanilang produkto. Hindi na bibigyan. Kinurakot dahil sana yung budget na yon napupunta sa mga mahiwagang bulsa. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Paano tayo babangon kung ang mga namumuno ay babangan? Mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na... Corruption index pa, mga kababayan. Ando na tayo sa level na tayo ng mga Bangladesh, ganyan. Sa ranking ata, mga kababayan, kung number 1 ang pinaka not corrupt at nasa ilalim, pinaka corrupt, andun tayo sa bottom 3, mga kababayan daw. Pinakamataas ang corruption. Parang may may direct correlation ang tawag nila dyan. Direct correlation. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, magpapanag po pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung corruption at kahirapan. Correlation Ayun. Sa statistics, madali yan. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Bagsak na bagsak. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control. Pero yung flood control, mga kababayan, wala lang yan. Just the tip of the iceberg, mga kababayan, sa malawakang korupsyon dito sa Pilipinas. Maliit na porsyento lang yan, mga kababayan. Isipin nyo na lang nasasayang na ang trillions and trillions of pesos. Paano na sa ibang sektor, mga kababayan? Kaya kawawa talaga ang Pilipinas. Maraming pera. Marami tayong budget, mga kababayan, kung nagagamit lang ng tama at hindi nakukurakot. At saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha. Litaw na litaw ang mukha ng korupsyon. Saan ka naman nakakitang... Akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. August. Tapos pagdating doon ni BBM, wala. Ni isang kabilya, ni isang hollow block, wala. August 2. Okay, January 1. 20... Useless!
Yung pera parang natapon sa ilog. Chwing! 25. Complete documents. Opo. Isip-isip yung nagkaroon ng program of work. Oh. May Program plano. of work. Opo. Nag-bidding. Yeah. May bidding! Nag-award. Oho. Ha? Meron pang notice to proceed. Notice to proceed! Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Oh, kasabwat din. Bakit nakapasar? Pagkatapos meron pang inspection. Yeah. Inspector, kasabwat din. Pinasay. Pumirma pa yung Commission on Audit. Pati Commission on Audit mga kababayan. Kasabwat. Nako, naka 20%. Sabi ni Lacson mga kababayan, nandun sa kanyang graph na mayroong porsyento ang Commission ng Audit mga kababayan. Sa Mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Nakolekta. Pagkatapos walang And then, Nung kolektahin ng buo ng mga kababayan ng kontraktor. And then, ang kontraktor na bahala. O sige, under the table, distribute. Basta lusot na tayo ha. I-clear niyo ako dyan. Tapos yung proyekto, nasaan po dito? Pagkatapos ngayon, Oho. sino ba yung kontraktor nito? Oho. No, hindi mo ba hanapin yun? Pero madali yung i-trace mga kababayan. Yan ang problema kay BBM. Mayroong paper trail Dami mo pangaknak. Klarong-klaro na walang proyekto dyan Habulin mo na ang kontraktor. Pakantahin mo kung sino-sino ang kasabwat nila. Sino ba nagpanukala? Yan lang. Ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Ghost Project. Ito si BBM mga kababayan, no? Yan, kulang ang aksyon mga kababayan. Daig pa ni Senator Marcoleta na ito kay Senator Marcoleta is in aid of legislation lang ito mga kababayan para makagawa siya ng batas. At although pwede siyang mga kababayan na mag-recommend kung ano-anong kaso at sino-sinong tao ang pwedeng kasuhan, pero nag-iisa lang siya mga kababayan Hindi kagaya sa presidente na pwede niyang utusan ang kanyang mga tauhan mga kababayan. Natugisin ang mga taong ito. Ha? Yun ang hindi na kailangan tuntunin mo sa dami ng mga ito. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita Hindi, sige, nasusunod na taon, ponduhan ulit natin panibago. Si BBM. 260,000, another 260,000 na naman yan. Nadoble ang gastos natin. Bakit hindi mo singilin? Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun. May times 2 na. Hindi nga nakita nung una Dodoblehin pa Nakukurakot na naman. Kikita na naman ang mga kikita mga kababayan. Double whammy. Tatlong ulit na doble nga po, Sen Ay, nako. Di mo ba? Kasi nga, sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin. Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Shame on me. Na-perfectin, di ba? Opo. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on Ayan. me. Hanggang sa lumitaw ngayon. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, Malas ikaw, na iniisip nila. mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election Sen itinalaga ko na kayo dyan Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, Parang Wala na. Naputol na mga kababayan. Ito na ang umpisa. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.